Kumusta kakapsat? Medyo matagal po na wala pong update dito sa ating YouTube channel. So for today's video ay magbibigay po ako ng update dun sa previous vlog ko na nagpakain po kami ng pakwan plus pinastulan po namin yung pinagtaniman po ng pakwan for the additional information sa mga nagnanais. Nag-aalaga na po ng itik. Matuto po kayo sa aming pagkakamali. Yun po yung masasabi ko, kaya ako po ibinabahagi ang vlog na ito at nagbibigay po ako ng update. Ngayon, matagal po ako na wala pong upload at update dito sa channel natin. Sa kadahilanan, kapag nawawala po ako ng upload o update ay nagkakaroon po ako ng kaunting problema sa health ng aking kid. Ayan, lagay ko po dito yung very short na video namin. Yun, so umpisahan ko po sa pagkukwento dun sa pagpapakain natin ng pakwan. Mag-add po ako dito ng clip na pinapakain po natin yung pakwan, yung ating mga alagang itik. Subalit wala na po tayong video nung pinastulan po natin yung pinagtaniman po ng pakwan. Kaya ko po ulit ibinabahagi at binabalikan ang vlog na nagawa ko nung nakaraan ay para mabigyan po kayo ng warning sa pagpapakain po ng pakwan. Nakita ko po kasi yung hindi magandang epekto sa mga alaga naming itik at pagbibigay ng pakwan sa ating mga alagang itik. At mula sa aming pagkakamali ay maaari po kayong matuto at hindi na po ninyo magawa. Halimbawa po na mapunta rin po kayo sa pastulan na nagtatanim po ng pakwan. Ang pagbibigay ng pakwan pag sobra-sobra sa ating mga alagang itik ay nagdudulot sa kanila ng panghihina at pagkakaroon ng sipon sa ating mga alagang itik. Dahil ang pakwan ay purong tubig po ang nilalaman nito, kaya yun marahil siguro ang dahilan ng panghihina nila at hindi kasi solid food ang pakwan. Kailangan kasi sa mga alagang itik ay yung solid food na makakain nila. At dahil doon ay hindi ko po ikakaila sa inyo kakabsat na kami po ay namatayan ng alagang itik. Ganon din po, hindi ko rin po sinasuggest na pastulan natin yung pinag-anihan ng pakwan. May i-add po akong video dito sa vlog natin na naging sanhi ng biglaang pagkamatay din po after nating pastulan ang nasabing pinagtaniman ng pakwan. Marahil ito ay dahil sa naiwan pa rin yung mga pesticide na ginamit ng nagtanim ng pakwan sa lupa, kaya hindi siya highly recommended at hindi rin po siya highly suggested na pastulan po natin yung pinag-anihan ng pakwan kung ayaw po nating mamatayan ng itik. Katulad nga po ng sabi ko, matuto po kayo sa aming pagkakamali. Ibinabahagi ko po ito para maging warning po sa inyo, hindi po para magmagaling. But then, ito po yung katotohanan at aktual po na naranasan natin dito sa mga alaga nating itik. At mula sa aming pagkakamali ay maaari po kayong matuto. Ayan, yung nakuha nating itik na namatay ay ginawa po natin siyang ulam. At balik po tayo dun sa pinag-uusapan natin. Ang pakwan ay hindi ata natutunaw yung buto sa mga alaga nating itik. At ang pagpapakain ng pakwan ay nagiging sanhi rin po ng pagkalumpo nila. Yun po ang naobserbahan namin sa mga alaga nating itik noong nagpakain po kami ng pakwan. Kaya ngayon po ay taos puso ko po itong ibinabahagi sa inyo na kung ma-encounter man po ninyo yung ganitong klase ng pasturan at nanghihinayang po kayo,
sa mga sirang prutas na pwede namang kainin ng ating mga alaga ay huwag po nating ipilit. Kasi ako na po mismo ang magte-testify dahil subok at naranasan po namin na hindi po siya pwedeng ipakain sa ating mga alaga. Ganun pa man, kahit na gusto ng ating mga alagang itik, hindi naman ito nagdudulot ng maganda sa kanilang katawan. Isa ito sa mga alaga nating itik na naipastol natin sa pinag-harbisan ng pakwan na pinasulan nating bukid. Bali, ipinapakita ko ito sa inyo para manotice po ninyo kapag ang alaga ninyo ay nakakain ng lason or nakainom ng any kind of pesticide. Ito po ang halimbawa niya. Ang una po nating titignan ay ang mata ng itik at dito po natin malalaman kung ang nainom ng itik ay mayroon po siyang halong pesticide. Dahil ang mata ng itik kapag may halong pesticide ay lumuluha po ito ng kulay puti. Ito po yung pinaka manonotice natin. Lumuluha ang mata ng alaga nating itik at ito yung sinyalis na hindi na siya magsusurvive kapag marami po siyang nainom o nakain. Maibabawas ito sa mga inaalagaan nating itik. Sa mga ganitong kaso, ang maaari po nating gawin kung mild lang po yung nainom ng ating mga alagang itik ay maaari po tayong magbigay ng tinunaw na asukal. Ihahalo po natin sa kanilang tubig na inumin para sila po ay lumakas at manumbalik ang kanilang sigla sa pagkain. Ngunit ang mga malalalang kaso ng pagkalason sa mga alaga nating itik ay hindi na po ito magsusurvive. Nawa makatulong ang tips na ito sa inyong pag-aalaga dahil sa pag-aalaga ng itik na paggala ay hindi po natin may iwasan na may mga ganitong senaryo na magaganap. Additional info sa bukid na pinagarpisan ng pakwan ay may mga uod din po yung mga nabubulok na pakwan at maaari din pong ikamatay ng alaga nating itik kapag nakain nila ang mga uod sa mga nabubulok na pakwan. At muli, salamat sa patuloy na pag-antabay sa aking mga vlog at dito ko na po tatapusin ang ating vlog. At kung bago ka pa lamang po dito sa ating YouTube channel ay hinihiling ko po na i-like, share, and subscribe na rin para maging updated po kayo sa mga susunod ko pa pong mga upload. Ingat and God bless you all. Bye!